Kaya pala si Tol kumalas kay Duterte dahil sa WPS na pro-China. I think ang nagsalita niyan si Senator Padilla. Robin. Oo. Yan talaga yung dahilan. Kaya ako nagkumalas sa PDP. Sabi ko, hindi China lang ang kausap natin. Si Robin Padilla naman pala nagsabi. Ikausapin mo lahat yung pumirma. Alam ba niya kung close? Doon pa tayo makikipag-usap. Inaagaw na nga nun, doon pa tayo makikipag-usap. Palagay ko kalokohan na yon. Kaya sabi ko, I resign. Senator Amy Marcos said her committee received information from a reliable source that the Marcos administration has launched a communication strategy to divert public attention from the arrest and transport of former President Rodrigo Duterte, shifting the focus instead to the West Philippine Sea and alleged Chinese disinformation efforts. Yun ang premise ng question niya. Ako po, nagsasalita ako nilabas ko po yung Sunday K, kung hindi ako nagkakamali, August or September last year. Wala pong umintindi sa akin, pinapakita ko yung picture. Nilabas ko po yung pagputol ng kadena, ng tali, ng China Coast Guard. Siguro 2 years ago pa. Wala rin. Mabuhay, no? Oo, wala pang nagko-cover, hindi pa pinag-uusapan yung West Philippine Sea. Binuno ko po yung Philippine Maritime Zones Law. Wala kang media coverage yun eh. Di ba? It was signed November 8. So, I don't think it is being used to detract from other issues. It is an issue which has well percolated and should come out in the open. Yung panglalason ng ating kaisipan. Nakita naman sa yung pinakita kong dokumento, pati yung mga screenshots nung mga text messages. So, November 12. Okay lang pinirmahan yung Maritime Zones Law, November 8. So, walang connection ito sa paglalansip. Ito yung mga screenshots ng mga messages ng Chinese troll farms. Well, hindi nila sinasagot ito kung totoo o hindi. Hindi, tahimik sila dito. Yung Chinese troll farms ba, monitor mo kung mga atake sa'yo, sir? Meron. Gano'n katindi ang atake sa'yo, sir? Hindi ko na binabasa. Hindi ko na binabasa. At gaya nito, maliwanag, flag ng People's Republic of China yan eh. Yung sa dulo, ito yung bigger version. Ito. Yan yung report nila. Oh. Ang instruction, continue to showcase Chinese policies and disrupt, blah, blah, blah. Pinakita ko na po lahat ito. Hindi naman po ito fiction of my imagination. This has been going on and this has to be addressed. People are saying, may freedom of the press. May freedom of expression. Yeah. We're all aware, nagtuturo po ako dati ng human rights, we're all aware of the Universal Declaration of Human Rights. Human rights, freedom of the press, freedom of expression, constitutional freedom, civil liberties is attached to an individual, a real person, totoong tao. Hindi po yung fake na account, hindi po yung AI. Walang freedom of expression yung AI. Walang freedom of expression yung fake na Pilipino, yung fake na mangingisda, fake na businessman, na sumasali sa conversation, tapos magbabiral. Loko-loko talaga to si Tol. O, ganun. Sira ulo to si Tol. Bakit mo naisip yung batas na yan? Wala namang basahin yan. O bakit mo pinaltan mo pa ng pangalan na Talampas? Gago ka. Okay. O gano'n. Yan ang mga banat sa'yo. Gano'n na, sunod-sunod na yan. Dami nun. Di ba? So lahat po yan ay nagpapatunay na hindi naman po tao yun. Pag sumagot ka doon, pumatol ka doon sa hindi tao. And they have the means, the technological apparatus to boost, to amplify. Kahit natutulog ka, yun na. Kaya usually ginagawa yan pag survey period. Kaya pagdating sa survey period, ano nangyari sa'yo? Ikaw na naman ang paborito. Di ba? Patay ka na naman. Di ba? Speaking of viral, past few days nabasa ko naman to na kaya pala si Tol kumalas kay Duterte dahil sa WPS na pro-China. I think ang nagsalita niyan si Senator Padilla. Robin. Oo. Yan talaga yung dahilan. Kaya ako nagkumalas sa PDP. Sabi ko, hindi China lang ang kausap natin. We're talking about the law of the sea. Ang law of the sea, 185 countries ang pumirma. Ba't nakausap mo lang China?
pumirma rin ng Burma, pumirma rin ng Singapore, pumirma ng Australia, New Zealand, Japan, di ba? Si Robin, kanina naman pala nagsabi. Ikaw sapin mo lahat yung pumirma. Alam ba niya kung close? Kaya pinagbitiw nila ako. Oh, they were the ones to... Yes. Nasa dyaryo yun eh. Okay. Kasi ang gusto ko, tinan nyo, kung kausap lang natin ng China, hindi natin kausap ngayon ng Japan. Hindi natin kausap ang Australia. Hindi natin kausap ang New Zealand. Kausap natin ang buong mundo. They are all supportive of the measures undertaken to protect the West Philippine Sea. Italy, lahat po yan. France, kasunod po ng reciprocal access agreement natin, France and Germany na. Di ba? Yeah. Bakit tayo makipag-usap lang sa isang bansa? Yung isang bansang yun nga yung gustong kumuha ng dagat natin. Doon pa tayo makipag-usap. Inaagaw na nga nun, doon pa tayo makipag-usap. Palagay ko, kalokohan na yun. Kaya sabi ko, I resign. Okay. Now, I understood that. Anyway, sir, napag-usapan din naman, my last issue with you, napag-usapan naman yung kay President Duterte na arrest and detention to the Hague. Si Senator Amy nagsalita ng, yung pala I gathered from our Senate reporter, hindi naman pala committee report yun, but she made it appear it is a committee report. Will you sign that committee report if ever? Hindi ko pa nababasa ho. She's taking the whole of whole of government daw ng conspiracy to get hindi ko pa ho na I cannot comment kasi hindi ko pa nababasa, but I am after what has transpired kung kailangan nasa mabuti siyang kondisyon. Consistent po ko rito. Okay. As early as March 12, I was interviewed in Cebu. Okay. Sabi ko po, kailangan tratuhin na makatao si Presidente Duterte. Sinabi ko po yan, hanapin nyo, Brigada News, I think, Brigada News, or RMN Cebu. Okay. So, nilatag ko yan. Ang problema lang, doon sa iba, ayaw pakinggan yun. Ayaw nila sabihin, pero nakapost po yan, may transcript po yung mga radyo. Ngayon po, I maintain that he should be treated well in accordance with the Mandela principles of a person deprived of liberty. He should likewise be treated in accordance with the European Union's guidelines for the treatment of a prisoner. Ano po yun? What? Nasa Europe kasi ang Hague. Yeah. Although ang ICC hindi maliwanag doon yung patakaran. Kung ano ang kultura mo, kung ano ang pinanggalingan mong lugar, dapat yung detention facility should be considerate and provide him with food, cuisine, appropriate to the prisoner's taste and preference. Hindi ba naman pwedeng pakainin basta ng hindi sang-ayon? So, yun po yung... Saka yung medicine niya, di ba? Yun po yung doktor dapat maayos po. Siguro maayos naman po doon. Pero yung pagkain, sinusuportahan ko po yung panawagan na dapat pakainin din siya ng pagkain Pilipino. Adobo, pansit canton, at yung mga pagkain natin. Kasi nakalagay yun doon nakalagay yun sa European rules. At dapat ganun po ang pagtrato sa kanya. Suportado ko po yun. On that note, I open the floor for your questions. Please identify yourself before you ask the question, please. Get the mic. Identify yourself or you will be recognized as a spy. Good morning po. Kami sa Monte po from TV5. Sir, ano yung nakikita nyo na agenda nung itong mga nagsispy, especially yung nahuli na kahapon in front of Comelec? Ano po yung nakikita nyo? And you said na may isa lang yung connection ito mula doon sa alleged troll farm na hinar ng Chinese embassy. Hindi ko sinabing isa lang. Konektado lahat yan. Ano sila nakikita? Ang gusto nila, manalo yung pro-China candidates. Ang gusto nila, ma-repeal yung Maritime Zones Law. Ang gusto nila, bumaba yung depensa natin at makuha nila ang Pilipinas at maging probinsya tayo ng China. Yun. At kayo, maging Chinese news media. Yun. Gusto nyo ba yun?
Kung gusto nyo mag-report kayo na Chinese characters na, yun. Masyado yatang way, ano yan, ang ano. Malawak yun. Oo. They've done that in other countries. Silently sa Africa and even some Asian countries. Sir, ano po update ng NBI doon sa Infinitus? I think they have conducted an investigation ongoing pero hindi ako privy doon sa nangyayari sa loob. Hayaan na lang natin maglabas ng final conclusive report ang NBI. But one thing is right now is incontrovertible. The check I showed you is true, correct, and authentic. Hanggang ngayon, di nila dinideny yun. That's a fake check. Wala. The contract that I showed you is true and authentic. The existence of Infinitus, hindi ko naman gawa-gawa yun. Hindi opisina talaga yun. Pero tawag mo na sa next hearing mo? Infinitus? Yes. Sino po ang representative? Yung mga director. Sino po? Maaari pa namin nalaman kung sino sila. A certain Mr. Lee, L.I. Dalawa yung Lee. So, ano ulit yung tanong mo, ma'am? Agenda. Agenda. Ay, yung agenda nito malawak, malalim, malayo, para i-disrupt yung existing geopolitical status ngayon. Sir, since na-campaign period naman tayo, sino yung mga pro-China candidates? Ay, hindi ko masabi yun. Hindi ko masabi. O, bigyan mo na kami ng Hindi ko signals o Kayo na. symptoms o Kayo na lang. characters ng Ayoko. pro-China candidates. Eh, siguro yung mga wala comment ngayon, baka ganon. Mga committee de silencio ngayon, walang neither here Hindi ko nor there. masagot yan, no offense to them. But all of the candidates are well-meaning Filipinos. They aspire something good for our country. I know that their intentions are good. Siguro yung iba lang ay napapasama doon na sa hindi naman nila kagustuhan. Wala namang, kung ako po ang COMELEC, ilalagay ko yun doon sa Certificate of Candidacy that I renounce any attempt to support or accept support from any foreign entity or agency to fund my candidacy, etc., etc. In that connection, have COMELEC or you talk about it, sir? Hindi pa, masusunod na eleksyon na yun. Papatawag mo ba sa Mga next? sa 2028 na yun. Sa next hearing mo, will you ask representatives from COMELEC to comment on this Chinese spy caught near their complex? Yes. And what will be the implications of the technological gadgets in Pero sumagot ensuring? na ako, COMELEC kanina na wala naman daw epekto. Parang may nabasa po ako sa yung dyaryo niyo po ata. Yun ang pinabasa ko pagising ko eh. Ang Sir, pangalan ay Philippine Star. You are confident with assurances of the COMELEC that their present use of MIRU, South Korean technology can deflect, protect the integrity of our elections, sir? Given your, nahuhuli yung mga gadgets na yan, drones, IMSI catchers. We're confident on the ability of the commissioners, the Chairman Garcia, pero yung technological advancement ng advantages ng China, hindi ko maano eh. Hindi ko pa alam yung kakayahan nila. Ito nakamonitor tayo, alam nyo ba? Okay, manakot, sir, Alam nyo bang live tayo ngayon sa premises nila? Matagal na kaming takot. O kaya lahat ng faces nyo covered na, oh. Tapos yung Chinese spy na mukhang IMSI na. Meron dito, dalawa eh. Ikaw yun? Hindi. Pag nagtatanong ng pro-China, katulad ko, tanong ako ng mga Chinese, Biro lang. Giging suspect. Alam mo, hindi lahat ng Chinese masama. We even celebrate the Chinese New Year. They've contributed a lot to our economy, to our culture. Pero, sinabi mo, sir, have you checked with COMELEC yung may mga support or funding from Mahirap. Yan nangyari po yan ang nangyari sa Canadian elections 2019 and 2021, which led to the expulsion of several Chinese ambassadors. May mga na-trace yung
yung funding. There was even, I forgot the year, there was even a Chinese spy who acted as a campaign manager of an American candidate. Campaign manager na siya. So, na-trace lang siya, natanggal siya nung kalagitnaan na nung kampanya. Marami na pong incidents yan. If they can do it there, they can do Ay, it lalo here. na. Oh. Okay. Mark po from Philippines. We cover you, sir. When Senator Amy mentioned that the Senate, your Senate investigation is used by the administration as a so-called split tactic to distract from the issue of Duterte's arrest. Since we have parliamentary courtesy, were you offended? No, hindi ko narinig eh. Ito, liwanagin ko ha. What I did has nothing to do with the administration. Ako lang po yun. Ako lang po yun. Hindi ito alyansa. Ako lang. Si Tol lang yun. Si Tol lang po yung kumilos last week. Hindi nga nila alam, hearing ako. Ako lang po yun. Yung lahat ng US NBI, US PNP, sa kanila ba galing yung mga cheque? Sa akin po yun. Wala po kinalaman yung alyansa, kaya nga nagugulat ako kanina. That's not an alyansa endeavor. Purely Senator Tolentino. Kasi nung ginawa ko naman itong mga efforts na ito, yung Philippine Coast Guard, na binangga tayo, yung nakipaglibing po ako sa Zambales, sa Santa Cruz, yung mga inisda natin. Wala pa hong alyansa nun. 2023 pa ho yun. 2023 pa ho yun. Nung nilabas kayo mga pictures ng Sandy Cay, 2023 pa ho yun. Ganun katagal na po ito. What I'm doing is not just for election purposes. Baka yun ang ibig sabihin ng iba. 2022 pa ho, pinaglalaban ko na ho ito. Pero yung picture ng China doon sa Sandy Cay, bago yun. Bago po yun. I showed, hindi ko lang nadala, yan ang pagkakamali ko ngayon eh. Kasi kanina, nagmamadali ako, baka sa Senate hearing, yung picture ng Sandy Cay pre-COVID, picture ng Sandy Cay after COVID. Yung ilalim, naguang, yung coral sinira, na-crash. O, sandbar yun eh. Kaya yun yung dahilan, pumupunta doon yung ating mga UP Marine Scientists na bukod doon sa Sabina Shoal. So noong pa ho yun, 2022, 2023. So wala pa hong alyansa noon. Hindi pa nabubuo yung, it has nothing to do with alyansa. Did you check yung recent photo ng China na they put up their flag kung may pagbabago doon sa... Ang kuha ko kasi, yung mga litrato ko, yung ilalim, tsaka yung ibabaw. Kasi ang Sandy Cay, 1, 2, 3 yun, di ba? which is just 3 kilometers away from Pagasa Island, is a high tide feature. Pag high tide, wala na yon. Hindi na lumalabas yon. Pag nag-low tide lang, lumalabas po yon. Kaya, ang touring po doon is not capable of sustaining life. Kaya, it is part of our territorial sea under UNCLOS and under the Tolentino Law of Republic Act 12064. It is not. It is part of our territorial sea. Okay. So, pag kinuha nila yon, ay talaga sala na sa lahat yun. Kaya sinasabi ko, we have to engage not just China. But makikipag-dialogue ka sa China, hindi sa inyo, hindi. Yung buong mundo, naniniwala na yun ang territorial sea natin. 12 nautical miles. Pagasa Island generates 12 nautical miles. Territorial sea. Mark, may follow-up ka? Asher Calaban, Junior from UNTV. Sen, you mentioned China Ambassador Wang should be Xilian. summoned by DFA, that there is ability sa pag-invite naman sa Chinese embassy sa Senate hearing. But what are you expecting from Infinitus, as you mentioned na i-invite mo siya sa next Senate hearing? Hindi ko pa alam kung mangyayari. But do you at least expect them to answer or confirm yung sa back check, yung sa mga... Dapat. Otherwise, meron na ba lumabas ngayon na nag-rebut na fake yan nilalabas ko? Pero ano ang offense ng Infinitus? Just having the troll farm? Anong kakasuhan? Anong kaso? Treason. Treason? Kasi So, Philippine registered company sila. Yes, tira nyo. Meron na bang nagsabi na lahat ng nilabas kong ebidensya ay fake? Meron na bang nagsabi na yung nahuli kahapon ng NBI ay fake?
Meron naman nagsabi na lahat ng drone na nahuli na nilabas sa Senado ay fake at kathang isip ko lang. Meron naman nagsabi na yung mga nahuling mga Chinese nationals sa El Grande Island, sa Subic, ay fake. Wala. Wala. Lahat ng pinresenta ko, lahat ng lumabas sa investigasyon, pati yung mga nakakulong, ay wala pang nagdi-disprove, di-dispute. Diba? Yung cheque, yung kontrata, wala nagsasabing fake. Ang sinasabi na lang nila ngayon, ay, kaya mo ginagawa yan. Iniiba nila, argumentum ad hominem. Yeah. So, pero yung lahat ng nilabas ko, walang nakaka-controvert na hindi totoo. Kung merong magsabi na hindi totoo, patunayan niya. Not even the Chinese embassy can dispute the documents that I presented. Wala pa. Pwede ba sabihin nila, ay, wala naman kami account na ganyan. Wala naman kaming BGC, Bank of China. Wala. Na-contact na ba niyo Infinitus? They responded to your invitation? The committee will be doing that. Hindi ko alam na yung ano. Kasi pag treason yung possible na, matatakot yung mag-attend. Siguro baka NBI may proper warrants po yan. Pero at this early, ang possible liability nila is maintaining a troll farm engaged in treasonous activities. Ganun, sir? And violation of Commonwealth Act 616. Ipipresent mong evidence yung mga pinapost nila sa social media. Lahat. Marami pa hong evidence eh. Oh. Kasi sabi mo, freedom of expression, freedom of the press. Paano maikakaso mo sa Infinitus, sir? May mga cybercrime laws tayo which could also be invoked. Siguro bago magkasuhan, NBI ang in charge dyan at PNP, hayaan muna natin magpaliwanag sila. Yun po ang due process eh. Patunayan nila na mali yung sinabi ko. Okay. Isang linggo na, wala pang tumatayo na fake yung mga sinabi mo, Senator Tolentino. Wala pa naman. Wala pang tumitindig na gano'n. Hindi, ibig sabihin, tama. Di ba? Kasi kung may maglalabas na fake, maglalabas ulit ako ng iba. Sen, follow-up lang din po. Kailan niyo po nakikita na isasagawa yung next hearing? And sino-sino po yung mga Yung nabanggit ko kanina. Next week. Next week. Next week. Next week, 1 week before the election We're day. ready next week. Siguro, kung hindi Martes, Lunes. Before election day yun. Kung hindi Martes, Lunes. Pero nakikita niyo po na malaki yung maitutulong kung dadalo po yung Infinitus. Ay, oo naman. At saka, alam mo, hindi lang ito si Infinitus eh. Marami pang Infinitus. Wow. There are regional corporate offices out there masquerading as legitimate business operations, when in fact, they are at the behest and call of their principal, which is the Chinese embassy. Ano rin, yung online media? Alam mo, minonitor nyo ba yung hearing ko? Kung na-monitor nyo yung hearing ko, lumabas yung the possibility of the online scams being perpetrated likewise by similarly organized groups. Kasi kailangan mag-sustain nila eh. Mag-hotel sila rito, dito sila titira. O di ba? Nasa inyo na lahat, nasa kanila lahat yung datos. Yung kanilang cell sites na nilalagay sa mall. Napunta sila sa mall eh. So sa mall, ano nakukuha mo sa mall? Yung credit card transactions. Sabi ko dun sa NBI, bakit sa mall sila nag-ooperate? Anong gagawin nila sa mall? Yung credit card transactions. Pag nakuha yun, buti lang, for Diyos for Santo, lahat na lang, yun na yung online scam. Pag tumabi sa MOA, halimbawa, lahat na lang, kuha na yung detalye ng transaction yung credit card. So, tuloy yung ang nangyari, kumita pa sila, naloko pa ang Pilipinas. Away-away tayo lalo. Away-away. Wala na nga ang Pogo, meron pang online scam. Ayun na nga, kasi yung gadget nila, gaya nung yung gadget na dala kahapon. MC Catcher. Yung MC Catcher, kaya makuha yung mga credit card number nyo. Pag nasa cellphone. Diba? Buti sa Comelec yun, kung doon nagpunta yun sa Mega Mall, dala lahat yun. Diba? Hindi nyo ba naisip yung gravity nito? Wala na kasing Pogo. Di yung iba, yun na yung gagawin.
Kaya ang daming Pilipino ngayon na online scam din. Di ba? Mahirap. Nanganak na. Nanganak na It ito. evolved into much serious crime. Yes. Ganun talaga pag masasama yung iniisip. Wala na siguro. Ay, JP Santiago po from Sige. IBC 13 po. Ayun, na-mention nyo po sir na grabe yung ticket ito for alarming yung gravity. Should we like urge our law enforcement agencies to heighten security, lalo na sa mga government agencies like sa Senate, Malacanang? Kung siguro yung paano? Do you think we should urge our law enforcement agencies to heighten yung security pa? Kasi lalo na Security protocol. Sa akin, ganito. Kinakabahan ako na baka marami ng mga espiya na nakapasok sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Yung sinabi mo, mga ASEC. Director level, kung ano man. Kasi tayo, pag mag-a-apply ka, entry level mo, NBI clearance. Hanggang mag-retire ka na, yun na yun eh. Hanggang mag-retire ka, yun na yun. Police clearance. Police clearance, barangay clearance, hanggang mag-retire ka na. Paano kung na-infiltrate ka, na-recruit ka? Diba? Ako, meron mga alam ngayon, pero hindi ko sasabihin dito na may mga... Kasi pag sinabi ko dito, yung mga sinabi ko kanina, nakalimutan nyo na yon. Yun lang ang maaalala nyo. Magugulat kayo. Dahil militrato ako. Militrato ako sa cellphone nito. Nung taong sinasabi ko. Sir, you have info that there's a government official? Yes. Na spy. Yes. Hindi napasok na rin. Mas madali 'yun eh. 'Di ba narinig niyo yung Nika ba yung nagsalita nung hearing? If you were attentive enough, no offense, na mas madali sa kanilang magplanta na lang. Mag-aral dito, tapos dito, nakapasok sa dandan, na-promote, dandan, nandun sa loob. Di ba si Alice Goong nga, di ba? Ayun. Gaya ni Alice Go. Kung naalala nyo pa, nakapag-mayor pa, and there are still some Alice Goos out there running for elections. This coming 2025. And some of them will win. There are. Sa local yon. Iba't iba ho. Iba't iba. So, marami rin sa appointed positions. And that will be another story. Pero sabi mo siguro mga 5 kapihan pa tayo. Pero sabi mo nga, meron ka ng isa. Have you sent that picture to the NBI, to the NICA? Ito. Hindi ko muna masagot. Kasi pag pinakita ko sa inyo... Na-flag mo na siya. Pag pinakita ko sa inyo yun ngayon, yun na lang ang maaalala nyo. Lahat nung pinagpagura ko kanina, wala na. Yun pa lang ang threat. Maayos-ayos ka pag ikaw, lalabs ko yung identity mo. Pero nakakatakot. Yeah. Nakakatakot kasi... bakit hindi na lang catch him red-handed? Hindi, alam na naman ng mga intelligence units natin yung tungkol doon. Di ba yun ang point ko kanina? Alam pa lang nyo dapat you get ahead of them. Alam na nila yun. In fairness to our intelligence officers, PNP, NBI, magagaling po sila. With so much CIF on their disposal. Wala na sa OBP, nasa kanila na. I also give credit to the Naval Intelligence Unit to Philippines. Magagaling po sila. Kung maalala nyo pa ho, ito, yung nagtanong kanina, bakit ngayon mo lang sinasabi, kung maalala nyo pa, di ba nung mga hearing nun sa Commission on Appointments, si Senator Tolentino pa yung nagbanggit yung mga scholars na nag-aral sa Beijing Military Academy. Sino yan? Mga military. 3 years ago ko pa sinasabi yan eh. Pero yung mga yun naman, nag-aral yun dahil bahagi lang ng trabaho nila. Pero wala pang eleksyon na to, 3 years ago pa yun eh. So hindi lang ako ngayon nagsasalita tungkol dito. So how many nag-study ng scholars sa Beijing? May records po yan. Nasa government sila? Nasa government pa. Pero walang kinalaman yung iba doon kasi pag inutusan ka, talagang mag-aaral ka. I think we've done enough. Parang di ba, yung sleeper, di ba? Mga sleeper sila. Sleeper cells. Sleeper cells. Parang terrorist cells nila. Sleeper cells. May more questions? Wala na? Good morning, ma'am. Yeah, go ahead. Diyan po sa Inquirer,
Sir, clarification lang. Yung sinasabi niyong government Officials. sila po ba ay nag-groom or binayaran, binili para mag-spy? Hindi ko alam. And saan po sila? Sa defense, security? Hindi ko kaya sagutin pa ngayon. Marami naman eh. Marami naman. Mamaya, ako saan naman sa xenophobic? Hindi lang naman ano, hindi lang naman sa gobyerno, pati sa business eh. Pero I'm not against Chinese per se. Malaking tulong nila sa kultura natin. Si Jose Rizal Gab, Chinese descent din eh. So, yung sa mga nangyayari lang ngayon, dapat ano talaga tayo, mapagmatsyag, vigilant, alam natin kung ano yung nangyayari sa atin, sa ating paligid. Kasi tuloy-tuloy eh. Tuloy-tuloy. Tsaka, hindi ko naman to kaya mag-isa lang na lagi ganito rin ako. Tulungan nyo rin ako dito. Mas magaling kayo, media. Eh, paano yung lahat ng mga ginagamit natin dito, made in China? Itong cellphone na to, made in China. Yung cellphone mo, made in China. Malulungkot tayo pag, ay, sabi mo, maging probinsya tayo ng China. Pag di natin mag-guard against them. So, wala na Philippine Star, China Star na. Then, original naman yan. Si Betty Go, di ba? But these are good Chinese. Yes. So, we're proud of yung ayaw lang natin yung sumisira sa Pilipinas. Pretending to be friends. Okay na? May question pa? Wala na? If not, we will let go of Senator Tol so she can resume his campaign and more God laws to bless. come. God bless. Sir, God closing bless. remarks mo po. Ay, maraming salamat po sa pagkakataong ito at na pagbigyan niyo ako mailahad yung nilahad ko ngayon, yung mga nangyayari ngayon, gaya, kung tayo ay nag-meeting, nagkaroon ng kapihan kahapon o kamakaluwa, hindi po kasali yung sa Intramuros. Wala pa. Wala pa. Wala pang nauli. Kung tayo po ay magkakaroon ng kapihan sa isang linggo, pero naman bago. Meron naman mga drones na lalabas. This is a continuing effort to degrade the Philippines. So we must have continuing vigilance as well. And we rely on the media, the mainstream media, most notably, to help in this endeavor. Hindi po ito pang-eleksyon lang. Pagkatapos ng eleksyon, ito rin yung pag-uusapan natin. Pagkatapos ng eleksyon, ito rin yung pag-uusapan natin. Pagkatapos ng 2028, ito rin yung pag-uusapan natin. Walang katapusan po ito. Ang kailangan lang po dito ay talagang maging mapagmatsyag po tayo. Maraming salamat po. God bless the Philippines. Thank you very much, Senator Tol Tolentino. Next week po, ang guest natin si Comelec Chairman Garcia. Thank you and Pwede good ko day. na ibaon ito.